Pero kung pag-usapan na natin yung stress, boss, ang gawin natin, pag-usapan din natin, isa nga sa risk ng pagiging OFW is yung pagkakaroon ng stress. Tama? So, bukod sa stress, ano pa yung, bakit sa mga mahina yung loob, bakit wag yung itatry mangamuhan sa ibang bansa? Ano pa yung ibang reason na bakit wag na lang sila mag-OFW? Tingin mo, ano yung mga risk, kumbaga, bilang OFW, ano yung pwede mong kaharapin na risk kapag nagtrabaho ka sa labas ng Pilipinas? Depende siguro sa level. Kung tayo po ay yung DH, hindi naman po natin minamaliit kasi work po yan. Doon po sa mga DH, better po. Yung, kasi mas marami, doon sa part nila, mas maraming naaabuso eh. Doon sa mga DH na nagwo-work, kung desidido ka na, kaya mong yung kasi mahirap doon, minsan may pananalita, may words na abuse eh. May abuse sa salita, may abuse sa physical. So kung alam mo na kung paano labanan 'yon, siguro okay lang kung kumbaga mag-check ka kung paano yung mga tamang gawin or ano. Pero kung tipong di ka na makakauwi, yung wag na lang, 'di ba? Yung tipong delikado, ganyan, wala kang kakilala. Maghanap ka dun sa may makakilala. Kung DH, dun sa mga medyo okay naman yung work nanda sa mga retail sa labas na meron diyan maliit lang sweldo or kumbaga parang may mga abuse diyan na katrabaho mo ibang lahi, yung amo mo ibang lahi din, tapos feeling nila sila yung lagi magaling, ganyan. So, dapat ikaw ready ka dun sa mga pagkakataon na minamaliit ka as Pilipino, minamaliit ka as ganyan, yung kapasidad mo. Minsan mas malala sa abroad kaysa sa Pilipinas. Lalong-lalo na pag nasa abroad ka, wala kang tatakbuhan ba? 'Di ba sa Pinas, time na kaya mo mag-resign. Pag OFW po, lalo na kung nagtatrabaho ka, anytime hindi mo pwedeng basta-basta na ayoko na oy, may eroplano kang sasakyan, may ka, hindi ka basta-basta makakauwi. Malayo yung Pilipinas, lalo na kung wala kang kamag-anak. Mabuti kung may kamag-anak tapos pautahin ka. Paano kung yung kamag-anak mo wala din mapautang sa'yo? Yun yung risk na tipong pagka nandito ka na, ay yung di lang thrice, maraming beses mong pag-iisipan, pasok na lang ako. Baga parang kakainin mo na yung pride mo dyan. So, yung risk doon, mo lang, you go with the flow ka na lang muna. Kasi, yan eh, lahat naman trabaho. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa opisina, ganun din, pwedeng may verbal abuse na nararanasan na may pangmamaliit ng ibang lahi or minsan kapwa Pinoy mo pa ang kaanuhan mo or minsan naman yung, di ba, sa bahay, sa mga nagbe-bed space, mga puro Pinoy yung mag-aasama, kayo-kayo pa yung nag-aanohan dahil sa ulam or nakaka-stress din yun nagluto ka na umaga, pag uwi mo wala ka ng ulam. Hindi, po yun, mga simpleng bagay na nakakatawa, pero tipong, alam mo yun, yung pagod na pagod ka sa trabaho, pag gutom na gutom ka na, akala mo may ulam ka, pagtingin mo sa rep, wala ka nang iniitin, yung lalagyan, nilagay pa doon, wala nang laman. So, isipin mo yun. So, marami tayong ma-encounter dyan. So, maraming kwentong OFW na hindi nakikita or hindi nakikita ng mga nasa Pinas na yung struggle ba, yung simpleng sakto lang yung pamasahe mo. May mga ganong kwento, sir, yung hindi ka pwede mag-taxi. Ang problema, yung bus isa na lang, halimbawa, or wala na upuan. Tatayo ka na dun eh. Or yung tipong wala ka talagang pamasahe, makikisabay ka sa ibang lahi. Yung nag-ingat po tayo doon kasi may ibang lahi na abusado, na aabusuhin ka, na ganyan. Mabuti kung may magpasakay sa'yo. So, may mga kwento pong ganyan na hindi natin nalalaman, na hindi natin nakikita. Meron din yung mga nagpo-post na yung pala, lang siya, sinama lang siya ng amo niya doon. Yun lang yung time na nakapamasyal siya, 'di ba? So, akala natin nag-i-enjoy siya or yung pala, hindi, mag-picture lang ako doon kasi sinama ako ng amo ko. So, maraming pagkakataon yung mga OFW kasi iba yung nasa picture eh. Iba yung So, meron ding mga nasa picture na masaya pero may problema palang pinagdadaanan. So, good, depende sa level. Minsan may level na baon na pala sa utang, may level na may problema pala sa pamilya, meron na nandun na sa birth ng paghihiwalay sa asawa. So, hindi natin masabi eh. Kumbaga, parang ma-broad na topic yung stress. Hindi siya stress na pera lang ang stress. Hindi yan stress na parang katawan lang. Kumbaga, marami. Hindi mo siya ma-address lahat. Kasi pwedeng minsan nga, 'di ba? Sabi yung asawa mo stress lagi sa iyo. Minsan yung pala totoo na, 'di ba? So dapat
intindihan ka. So yun lang ano ko. So ayun po, sa ano diyan, sa salamat po sa inyong time. Salamat Sir A sa time mo kasi alam ko very precious yung time mo. Promote mo na yung tindahan mo kasi ako wala akong tindahan eh. Pero ano, si Sir A sang kung trip nyo ang ano itong pagka-online selling, yung kabayan Amazon seller, follow nyo po siya sa kanyang group. Join po kayo doon, lalo na po sa mga taga Dubai. Pero kung hindi kayo taga Dubai, pwede po kayong mag-follow din kasi may mga tinuturuan po to sa Canada or sa ibang part ng sa Japan, may tinuruan din to. I-follow nyo po siya and teach lang, mabait po to. Dito nangagat. And ano siya, very approachable. Hands-on siya magturo. So dahil may bayad yung turo niya, kasi po nagsabi siya ng trade secret niya. Di naman po libre yun, no? Mga trade secret ng negosyante. Di po libre yun. Ano na lang yun, okay na lang ng pasasalamat kasi nagtuturo siya. Buti nga may nagtuturo, di ba? So, I'm blessed po ako kasi nandito to kasi labasan ko din to ng na sir paano ba to ganyan. So marami pa tong hindi sinasabi sa akin pero ang dami ko na rin natutunan sa kanya kasi lagi kami magkausap, lagi kaming lagi niya ako yung kumbaga nandyan siya. Though alam ko napaka busy tao na to pero ito nga nasa harap ko di ba? So I'm privileged na nandito siya and boss salamat. Next time ulit tayo yung ibang pag-usapan natin. Pwede rin natin i-execute kung sabihin mo kung kailan. So ayun, thank you kay Carly. Follow niyo siya sa Facebook. Meron din siyang YouTube. Subscribe niyo, huwag niyo kakalimutan. And huwag niyo din kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko. I-follow niyo yung Facebook page ko, Kabayan Amazon Sellers. Meron din ako page sa TikTok, follow niyo din po siya. And thank you po sa mga sumuporta, mga nanood. Thank you so much sa inyo po lahat. Yun lang guys, happy selling.